Isa ka na rin ba sa sumasakit ang batok at nangangailangan ng losartan? Tun-tun. Dahil hindi mo na alam kung saang kamay ng Diyos ang kukunin ang panggas mo. Sakit. ₱1,000 na per litro. Oo nga. Pwede bang mag-ambag na lang yung langis ng mukha ko? Gamitin sa kotse nyo. Ay, bakit ba ang harsh ng mundo na? Gaganon. Yan. 1 liter. 1 litro. Ang dami. Kadiri. Bakit nga ba mas harsh ang mundo natin ngayon sa aming mga nasa 30s? Wala na bang ibang magmamahalan ngayon kundi gasolina? Tara at pasukin natin ang makinang at mahal na mundo na ito ng mga tahin. Ang tanda. Buti pa yung gas nagmamahal. Sana gas na lang ako. Sana gas na lang ako. Welcome back to another episode of Trentahin, the show where we rank, roast, and sometimes explain the weird, funny, and confusing parts of your adult life in your 30s. Ay, 30. 30. Magic. 30. Yeah, Itsy-bitsy spider muna. Itsy-bitsy spider. Our topic today is very close to home and to your wallet because it's about the cost of living. Isa pala yung nakalagay. Isa ka na rin ba sa gustong bumusina ng malakas sa gasolinahan sa mahal ng pinapagas mo ngayon? This rising cost of living hits closer to home for us 30-somethings because we're just starting our lives. Actually, before we proceed, dahil tinitape po namin to episode na to, hindi ko alam kung kailan lalabas to episode na to eh. Pero tinitape po namin to episode na to ngayong Holy Week. It's Monday, Thursday here in Manila. Yes. And alam nyo po ba na meron na po tayong bagong Station of the Cross? Oo, talaga? Ito po. Papakita po namin. Ito po. Ayan. Ang ika-4 na estasyon, gas station. Ang pagtangis ni Maria sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Pati si Mama Mary. O, diba? Damay-damay na to. Spiritual world din, the real world. Kaya para sa mga namamanataho, tayo po'y sabay-sabay na pumunta sa gas station. Tirik ng kandila. Imagine mo yung Caltex doon pagdaan mo. Bakit ang dahil nagdadasal doon? May nakapalibot no? Nakapalibot dun sa gasoline station. May dala-dalang malaking krus. Saka may karosa ng santo na nakaganon. Sa dasal nila eh. Ibaba nyo ang presyo, ibaba. Bira mo, mga trentahin, kawawa naman ngayong 2026. Anong jowa? Wala kang gasolina. O di, ano pa gagawin natin? Actually, gusto ko lang pong i-point dito. kung sa panahon na ito, may nanliligaw sa'yo at sobrang effort niyang puntahan ka, pakasalan mo na. Alam mo ba kung gaano kamahal yung gasolina? Pakasalan mo na yan. Oo ha? Tapos ano ka pa no? North and South pa kayo. Oo, isipin mo, taga Quezon City, no?
Tapos bumibiyahe ng Alabang. Ay, nako. Mahal ka Mahiya nun. Ibig sabihin. Mahal ka nun. ganun. Oo. Mahiya ka naman. Yung mga daing ng trentahin na sinasabi, we're just starting our lives. Right. But why is the world harsh like this? We understand. Mababa ang sweldo. Ayaw pa ma-promote. Tapos, wala po ako pinapatawa. Tuwa ako si Vince. Hindi ko pinapatawa. Ang hirap magkabahay. O, mahirap Wala bumili pang ng jowa. kotse. Wala Ako pang lahat jowa. nata yung sinasabi mo, Walang pang date. Sandali, hindi naman ikaw yun to eh. Walang pang date. Tapos, mahirap bumili ng damit. Nasa US. Ay, ayan, ikaw na yun. Teka, ako tayo na. Naging defensive bigla eh. Umilit bigla. Ang totoo na, True. kahit naman sa akin Nasakit. Nasakit. Yes. Tulad niya kahapon. Ito, nakalagay kasi sa script namin. It hurts the present and the future of our lives. So, True. makwento ko lang. Kahapon, nasa mall ako. Bukod sa wala masyadong tao at mainit dahil nagtitipid nga sa kuryente lahat. Pag pumupunta ka ngayon sa mga, kunwari sabihin natin, clothing store, may gusto kang bilhin, may pera ka naman. Parang nag-iisip ka na ng 2 beses kung susukat mo ba to o babayaran mo. Kasi wala eh. Parang nagkakaroon ng change of perspective and responsibilities yung mga tao Right. ngayon. Specifically in this crisis. Na yun nga, mahal ang lahat. Ikaw lang ang hindi. Right. So, talagang nagkakaroon ka ng change of heart. Sasabihin niya natin. Pero yun nga, this leads us to be either overworked also because we want to achieve something and Right. also underpaid. Kasi may crisis. Siyempre, hindi naman magtataas yung company na pinagtatrabahuan mo. Yeah. O, ngayon, pag na-encounter mo na lahat yun, sinalpok ka na lahat ng yun, magkakaroon naman tayo ng mental health issues. Dahil parang hirap ka na, hindi mo na alam kung saan mo huhugutin Yes. lahat. Eh. Sabi nga nung line ni Migs kanina, di ba? Saan kamay ng Diyos mo kukunin? Pang ano mo, pang Yung gasolina panggas. mo, yung pangkain mo, di ba? Right. Kahit Yung nga pang-date mo. pang date mo. Kahit nga mag-commute ngayon, ang mahal eh. True. Kasi nagtaas rin sila. Tapos, Yes. double yung time mo to do your commute. Parang, Yeah. yun talaga eh. Masasabi mo eh, I'm just starting my life. But why is life like this? Yes. It's so harsh. Parang sobrang pilit ng maraming bagay. Yeah. Kasi yun nga eh, hindi mo na alam kung saan ka kakapit. Mm-mm. 'Di ba? Yung iba, kumakapit na sa patalim para lang makasurvive, which is the very sad reality of life, you know? Ang pinakamalaking wish ko is kung kaya nating makatulong, kung meron man tayong kahit extra, kahit konti, you know? Maski hindi naman necessarily kailangan pera eh. Oras, service in terms of yung pwede mong gawin para sa ibang tao. You know, bigay mo na in terms of kindness. Kasi nga, hindi mo alam eh. Kasi, ang hirap, kung ikaw nahihirapan, paano pa yung ibang tao, di ba? Oh. It's about thinking about others. Yes, in our generation today, it's more about thinking about yourself. However, malungkot mabuhay ng ganun. Kasi puro ikaw. I mean, if that's what you want, go ahead. You know? Nothing wrong with that. Pero, you know, I just, in my experience, medyo malungkot mabuhay ng for yourself lang. Whether you're 30, or actually, ngayon, maski yung mga college students na, syempre, you know, yung iba na kung ano lang yung allowance, of course, merong mga iba dyan na talagang yung allowance sweldo. Pero, Correct. yung mga iba dyan na talagang pinagkakasya, yung dating kaya nilang mag-afford ng pagkain for lunch, ngayon, biskwit na lang. Imagine how sad that is. So, At saka yun nga yung mahirap din on our generation. Bino mo Right. on our generation, mahirap na. What more to Yes. yung generation after us? exactly. I'm talking about the opportunities that we Yes. have. Yung mga binabanggit tayo kanina, syempre biro-biro lang yung wala kang dabi, Right. wala kang panggas, ganun. Pero
nagiging totoo yun kapag nakikita mo yung opportunity less each generation. Each year nga eh. Hindi naman each generation, each year nga eh. Nag-release eh. Tapos syempre may mga pressures dyan, tatanungin ka. Graduate ka naman, ba't hindi ka maghanap ng trabaho? Exactly. Saan? Exactly. Diba? Lahat ng trabaho ngayon, kailangan ng at least 2 years of experience. Oo, diba? Kalokohan naman talaga. Yes. and the biggest thing right now is yun yung madaming hindi nakaka-realize is yung paggamit ng AI. Yes, it's fun, gawa-gawa ng picture, whatever. And nakakatulong sa trabaho. Pero in the long run, yung trabaho mo, diba? Mawala na, exactly. So, para yung cartoon na napanood ko kanina bago kami mag-take. Sabi ko, ano ba to? Yung pala in-AI lang. Right. Ang ganda eh, parang totoo na eh. Parang tao na gumawa eh. Biro mo. That is another opportunity gone from humanity. Yes, exactly. Making a cartoon. So, all we can do is really upskill ourselves and hoping good opportunity comes in our laps and on our laps, and then let's just take it when we see it. Right. One of the biggest things. Exactly. One of the biggest things na I always advise people on is that, to know themselves first, to serve others. And through that, if your first goal or first goal didn't succeed, try and try again. Yun nga yung laging minimension ni Stephen na nabanggit ko sa kanya na, para kang archer. Aim, shoot, aim, shoot, aim, shoot. Paulit-ulit lang. Kasi, kung hindi ka susubok, hindi wala nga talagang mangyayari sa'yo. Tayong mga trentahin, alam na alam natin yan. Madami na tayong pinagdaanan, especially in our 20s, mga pagkakamali, and dapat natututo tayo sa mga mistakes natin. Hindi natin inuulit dapat. Mix. Pag-ibig. Kaya nga ako tumitingin ng pataas kanina. Hindi dahil si Mix na dinedescribe niya yung sarili niya. Hindi po yan. Ito kasi, may nakalagay dito sa harap ko na frame. Image ng giraffe tsaka shell ba to or something. And main words nakalagay, rise and brave. And then there is a subtext that says, rise above whatever takes you far from who you are. Just imagine what you could be and do if you were brave. Exactly. Nung sinasabi ni Megson kanina na aim, shoot, aim, shoot, aim, shoot. Naalala ko to na binabasa ko ng isang araw. Kasi sabi ko, gusto ko i-improve yung sarili ko. Gusto ko i-improve yung buhay ko. Ayokong mas stuck kung nasan ako ngayon. Gusto ko mas leveled up. Right. Pero, siyempre, tinitingnan ko rin yung paligid ko, tinitingnan ko rin yung sitwasyon ko. Sabi ko, parang hindi yun ma-achieve dito. Parang may kailangan akong gawin na umalis ako dito. So, alam ni Migzy ko ano yung sinasabi ko. Hindi na i-share dito kasi baka may mga nanonood na kaaway ko at gamitin na naman yun. At maudlot na naman. Pero yun nga. Kaya sabi ko, ako kasi takot ako. Amazing ko medyo takotin ako. Ayoko nung umaalis masyado sa comfort zone. Pero alam mo, this year, simula nung natapos ko yung huli kong tinik sa school, and then I did the exam, talagang nung nakita ko to, tsaka nung kinausap mo, sabi ko, walang mangyayari. 30 na ako. Nandito pa din ako. Ayoko na ng ganito. So talagang may time na ganun na parang sasalpukin kang ganun na hindi, kailangan mo na. Tapos bigla kang tatapang. Ganun ako ngayon. Na parang hindi, wala akong pakialam. Gusto ko to. Alam ko tong gagawin. Buti na lang yung mga opportunities na nag-open sa akin, alam kong gawin. Right. So, another blessing na din yun. And I hope sa mga viewers natin na kung magkaroon man kayo ng ganung sitwasyon, I hope you also find an opportunity that you know how to do and work in. I really sincerely hope. But if not, I hope you find something else that you know how to do and you can take that opportunity. But yun nga, as I was saying,
there will be a time really when you feel that you need to be brave. Because Yes. as Mix has mentioned in our one of the previous episodes, there will be no one else who will help you but Yes. yourself. That's the sad reality of a 30-something. Actually, that's one of our tips. Yes. How to survive this problem of the generation. Number 1, be brave. Number 2, if there is an opportunity, take it. Yeah. Take it. Make sure hindi ka lang may scam or lolokohin. I mean, do your research. Right. Kasi maraming ganyan ngayon. Do your due diligence. Yes. Yeah, correct. And then siguro the third from me na masasabi ko is really upskill if you can. Right. Hindi naman namin sinasabi na, mag-enroll ka sa Ateneo tapos mag-masters ka. Hindi naman yung sinasabi namin. O mag-abogada ka or something. You can upskill through multiple free courses. Yeah. Actually, alam ko sa Marikina, they are in one of their public colleges, they're giving free Nihongo classes. Wow. Which I am gonna take. There you go. As an upskill. So, ayun, mga ganun. Diba? Right. Free. Sponsored by an organization. Take Right. that opportunity. Because why not? Right. Yun ang main word ko for this, starting this 2026. Upskill. Upskill and why not? Right. Diba? Kasi pag natuktok mo na yun sa isip mo na, why not? Ma-open up yung shell mo na parang Right. absorb mo lahat ng kaya Yeah. mo. And then, mamimili ka na lang kung ano Exactly. dun yung mahalaga at makakatulong sa'yo. Sometimes yung pangarap natin hindi natutupad. But do not lose hope. Kasi you can always reframe. You can always reframe. It doesn't mean na naging singer ka. Doesn't mean you're gonna entirely quit your love for music. You know? You can reframe it into, you never know, into, you can be, ngayon, trending sa madaming social media platforms yung mga nagre-recommend ng songs, di ba? Nagtitrend yun. So you can be a music social media influencer, you know? If Correct. hindi naman yun, pwede kang maging music teacher, on the side. Pwede kang maging coach. Madaming pwedeng gawin. Kung ang passion mo is drawing and, gusto mo lang mag-draw, gusto mo maging anime or animated designer, whatever. Yung parang gumagawa ng anime or yung mga nasa DreamWorks, ganyan. Hindi ka nag-workout doon, you can shift. It doesn't mean na yung main goal mo or yung main dream mo is Yun didn't. ang simula at huli. Hindi yun. Yes, no. May mga sanga pa yan na pwede mo puntahan. Exactly. At alam mo, sa pagbabad ka sa social media dahil nagharap ka opportunity, may makikita ka eh. Uy, better to. At tulad ng sinasabi ko kay Vince kanina, sabi ko, ang ganda nito. Pwede tayo dito. Pwede ako dito. Oh, yun. And now, we're here on our last segment before we close the show, which is Rapid Reacts. So, for today's game, we'll be playing again, Normal Tito or Tito Normal? Ay, normal or Tito Behavior. Yes. So, again, the game goes as may mga habits na Migs will mention and then we will rate it if it's normal or Tito behavior. Okay? Exactly. Okay, take it away. Okay, number 1, reaction to gas prices. May speech habang nagpapagas. Noong 2010, ganito lang ang presyo nito. Tito. Ay, mali. Yeah, definitely Tito. Ano Kasi ba, yung mga maririnig mo dyan, yung panahon ni yung gas 30 lang. Ngayon, 100. Ganyan na ako. Isang araw, kausap ko yung sa French baker. Sabi ko, nagtaas na yung tuna turnover nyo, ha? Sabi, opo, sir, eh. Kaya, alam mo ba, nung 5 years old ako, narinig ko yun, lumabas sa bibig ko, sabi ko,
Tito, Pangchuhin yun. Oh. 5 years old talaga eh. Alam mo siguro, masa- sabi siguro nung taga-Fresh Baker, grabe naalala niyo pa yun, 5 years old siya. alam mo masasakit. Nalaman ko yung edad nung cashier is only 18. Wow! Hindi pa siya pinapanganak. So, alam mo yung parang sinaksak, tas binuhusan ng asido yung sugat, tas ginanon-ganon ng daliri. Sakit. Ayun ako. Okay. Next. Driving habits. Drive lang ng drive kung saan convenient. Okay. Pwede bang normal? Ewan ko. Ako normal to. Hindi ko masabi. Parang pareho naman, di ba? I guess. Kaya siguro normal sa akin to eh. Kasi, lahat ng tao ginagawa yan eh. Yeah. Okay. Next. Grocery shopping. Kinukumpara kung mas mura si brand X versus brand Y with a calculator. Tito! May guilty dyan, no? Nakayuko eh. Ano sabi? Calculator? Oo. And may kulang dyan. Pad, paper, and pencil. Guilty. Pero, Actually, nakakatawa dito sa kasi sentence na to. Sige, go. Bago po tayo tumuloy. Pero po kasi sa akin, kahit computing ko, basta gusto ko, bibili ko. So, wala rin. Wala rin. Ang nakakatawa sa sentence na to, natatandaan mo yun nung commercial sa TV nung bata pa tayo kapag may binibenta na panglinis ng plato or suka, si brand Okay. X versus whatever brand. Sabi ko, Tito ka to. Yun yung lagi, Doon pala brand eh. X. Sa script pa lang. Oo. Okay. Okay, next. Eating. Order lang tayo. Tito yan, Tito. Tito yan Okay. sa akin, Tito. Ako Bakit normal? Bakit normal sa'yo? Ikaw muna, bakit normal? Kasi nakikita ko yung mga bagets eh. Ay, Wow, yung bagets! term? Bagets. Bagets! Bagets. Bagets. Tita behavior. Sorry. Yun ang tawag ko sa kanila. Kasi nakikita ko yung mga bagets ngayon pag kumakain sa labas. Lagi na lang sinasabi, o kahit ano na lang, order na lang tayo dyan. So, feeling ko. Pero From ikaw, that bakit perspective. Ako, Tito, kasi, order na lang tayo. Parang sa akin, parang may pera na to. Di ba? Order na lang tayo sa labas. Parang ganun. Ganun yung dating sa akin. Pwede, Kaya pwede. Tito, ibig sabihin, may pera na yan. Yeah. Pero, di ba, lakas baka 30 ng bagets. Oo, bagets. Okay. Next. Reacting to price increases. Alam ang exact presyo before versus now. May historical data yarn. Tito. Lahat yan. Yun nga yung yung parang sa French baker experience ni Stephen. Nung 5 years old ako. Grabe, tandaan mo 5 years old. Tapos ang cashier 18. O di mas lalo nakakahiya, di ba? Tingin sa'yo na anong lolo. Nito. Wait lang, hindi pa na-kompleto yung kwento ko doon. Sinabi ko, nung 5 years old ako, ang presyo nito, 35 lang. Yung presyo ngayon, 118. So, ilang price hike na yung nangyari bago Grabe umot yun. sa 118. Ay, Diyos ko. Okay, Grabe next. yun. Next. Utilities. Patayin mo ilaw. Hindi tayo may-ari ng Meralco. Dito yun. Honestly, ako normal to. Sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon. Yes. Sa panahon ngayon. Next. Budgeting mindset. Bahala na. Basta may pera pa. Normal. I think normal in a sense na
na yung mga gastador na bata. Yes. Ako tito. Okay. Kasi again, like from before, may pera na kasi. Kaya tito. Kaya malakas ang Yung parang, loob. tsaka yung ano na yan, yung kampante na sa pera niya na, sige, ganun na lang. Pwede na. Lastly, treating yourself. Deserve ko to. Pero next sweldo na lang. That's okay, why? Normal to sa akin. Kasi, again, sa panahon ngayon, sa taas ng gastusin, lahat ng tao ngayon napapaisip. As someone who is an impulse buyer, wala na akong nabibili kasi nga sobrang mahal ng lahat. So parang gusto ko ng ganito, pero next sweldo na lang. Hanggang next sweldo na lang ulit. Hanggang next sweldo na lang ulit. Gets, Diba? gets. Kaya normal. Ikaw, bakit tito? Baka kako yung nagsasabi niyan, may pinapaaral na anak at nagbabayad pa ng kotse. So, gusto na lang, may nakita siyang gusto niya, pero dahil nga budget constraint na to the highest level, Makes sense. next sweldo na lang. I think kasi the normal person would say, uy, deserve ko to. Take na yun agad. I mean, It's fair. that's Yeah. just me. That's fair. But again, it's time for us to take a nap, yung mga tito mo. And we need to say goodbye. Siesta na. Lalo na Holy Week pa ngayon. And that's it for our episode today. Please make sure to take your Lasartan and to subscribe and follow our YouTube channel for more fun conversations. I'm Stephen. Make sure na yung mga binibili nyo sa grocery ay kino-compare nyo kay brand X. And also, you are following us on Spotify and Apple Podcasts. And don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and we'll see you again next time. Bye-bye! Mahalin nyo na Magkita-kita po lahat. tayo sa gas station. Tsaka yung mga nililigawan dyan, mahalin nyo na po yung mga nag-e-effort kung puntahan kayo. Okay? Kasi mahal ka sila. Bye-bye!